Good afternoon guys, and hi, at ngayon ay once again we are here at Marty's Repair and Maintenance Shop with my son Marty, and bali I am Marty Jr. and Marty the third. Kaya Marty's po dahil this business and isang trivia lang is from my father. Siya nagsimula nito way back 90s, and up to now yung pasa-pasa na sa amin as second generation and then third generation Marty. We are here at our Kamuning branch. Once again, we also have branch at Laloma. Yan, lagi kong pinainaano sa inyo na pag sino yung mga gusto magpagawa, bumili ng pyesa malapit sa Laloma branch, malapit sa Lechunan, meron kami doon, yun ang aming main branch. Yun din ang office ng aming Hagaman Lights and Sound. And we have also our branch here at Kamuning. And update ko lang kayo mga nakaraang mga araw. Meron tayong mga updates and ng ating mga equipment. Magsisimula na tayong mag-upgrade yan ng mga power tools natin and grinder natin. We're going automatic na unti-unti. And ang topic natin ngayon is paano ba gawin yung stock up na electric fan. Ang model natin is standard. Standard. This is industrial pan, at ito yung motor niya, yung klase ng modelong standard na lata na yung housing niya, unlike doon sa mga original na mga aluminum. So tulungan ko kayo kung paano at papakita sa inyo kung paano gawin ang stock up na motor na industrial standard pan. Palitan natin siya kung ano yung mga kailangan later on. So samahan nyo kami, tara. Now, simulan na natin ang ating standard industrial pan. Palitan natin siya dahil ng mga piyesa na kailangan dahil stock up. Mapansin niyo na may continuity siya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. So, okay yung continuity natin. Pero, stock up siya. Most probably, pag ganyan, papalitan natin siya ng bushing and shock tube. And then later on, itingnan din natin yung capacitor niya kung okay pa. So ngayon, tagalin na natin yung 4 na tornilyo. Bali ito, about 80 to 100% palit ito ng bushing kasi stock up siya. Bihirang-bihira tayo, iwasan natin mag-remedyo. Lalangisan lang dahil yun nga, dahil remedyo lang yun, mas probably kukulit lang yung trabaho. Bago natin ilabas itong shop na to, may mga tama, so lihahin muna natin para later on, pag binalik natin, smooth na rin siya. So mapapansin natin dito, hindi natin siya mahugot. Stock up siya. Ibig sabihin, kumapit na yung shop natin dun sa bushing, sa back bushing natin, yung bushing sa likod. Kailangan natin tanggalin yung wiring ng ating motor. Tanggalin natin lahat ng mga wiring connection. Then, lalong-lalo na yung mga strap na to dahil kapag hinatak natin, nung nakakabit ito, mahahatak yung motor natin. Siguraduhin lang na kapag nagkakalas tayo nito, kung hindi pa tayo pamilyar, putulin natin yung bago natin putulin, i-picture natin or i-video natin para meron tayong assembly reference later on. Make sure na yung mga tornilyo natin is organized para hindi ito kukulangin kapag nag-assemble na tayo. Yan, naputol na natin yung
5 wire, tsaka yung capacitor line natin. Pagtatanggal nito, ingatan lang, hawakan mo yung wiring dito para hindi mahatak. Lalo na pag medyo luma na yung motor, nalalagas na po yan. Ugaliin po natin na linisan yung bawat pyesa na kinakalas natin. Secure natin ito pamamagitan ng cable tie. Pag nakikita natin medyo may kaluwagan na yung niya, mga strap niya. Talupan ko na itong mga wiring para later on sa pag inassemble natin tuloy-tuloy na. Kung mapapansin niyo yan, bali hindi siya talaga mabunot na. Pag ganyan na sitwasyon, kailangan natin tanggalin yung gear set na set niya. Bali, ugaliin lang natin na punasan lahat ng mga linisin, lahat ng mga parts na kinakalas natin. Kasi alam naman natin na pinagsisimula ng mga sira ng natin is dahil lang due to build up ng mga rubber dust, ng dumi, at saka ito yung nagpapatuyo sa langis natin kapag masyado ng marami. Kung may kita habit na maging malinis pag nagtatrabaho tayo. Yan. Tanggal na ngayon. Makikita natin dito mga DIY, mga sir, na pudpud na yung shock natin doon ng likod. So kailangan natin palitan ng shafting ito. Ito papalitan natin ng bushing na rin ito. Although yung harapan natin is okay pa, walang gasgas, yung front bushing natin, pero yung likod kailangan talaga natin palitan, including the shock. Una natin papalitan yung bushing. Kailangan natin tanggalin yung tatlong clip niya. Triangular yung position niya. So ito yung mga parts natin. Ito yung butterfly spring. Ito yung bushing na tinatawag, and this is the foam para sa oil. Ito naman yung metal pot natin. So yung mga tatanggalin natin yung mga ribaba niya o yung mga build up ng mga dust. Again, punasan natin yung lahat ng surface hanggang maaari. Palitan natin ng bagong bushing. So ito yung sequence ng pagpapalit niya. Kunin na mo ako. Lagay natin yung unang bushing. And then lagay natin yung foam for oil. Bali ay nagbibigay ng self-oiling system ng electric pan natin. And then
sa ibabaw itong ating butterfly spring. At lastly, lalagay natin itong metal pan. Siguraduhin lang natin na yung tatlong paa niya is nakapasok sa may kung saan natin siya tinanggal, tatlong butas. Ayan, nakapasok siya. Silipin natin dito, yung kailangan nakalagot siya dito. Gamitan natin siya para maiwasan natin pagpukpok ng bolt and nut para support din sa ano natin, pag-assemble. So, meron ako dito bolt with washer na medyo mas maliit siya, napapasok lang dito sa bushing natin, yung hindi siya tatama, yung maliit para hindi magasgas yung bushing siya. Ang purpose nito is para mahatak natin ng maigi yung metal pot, dumikit dito sa housing at maluwag nating masisikipan o mailalapat itong tatlong paa. Kaya naibalik na natin yung ano, pag nailapat na natin yung tatlong paa, luwagan na lang natin yung ating bolt and nut. Mapansin niyo mas manipis tong ginamit ko para hindi siya magasgasan yung loob ng bushing natin. And isang test na tama yung pagkakabit natin ng bushing is kailangan nagagalaw itong ano natin, movable yung bushing natin, yung round bushing. So ayun, napalitan na natin yung bushing natin sa likod. Palitan na rin natin yung shock natin. So it's time for assembly na. Balik na lang natin yung ating spacer. Nilapat na natin itong motor sa ating back housing. Make sure lang na tandaan natin kung saan yung mga nilabasan ng mga wires natin. Kaya kanina, advice ko sa inyo is pwede natin picturean bago natin kalasin. Again, or i-video para later on meron tayong assembly reference kapag medyo nalilito tayo. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yung tamang paglalagay ng spacer natin. Kung papansin niyo, yung bola ng motor natin at saka yung kapal ng motor natin at saka yung bola is magkasing kapal yan. Yan yung tama, yung standard. So, dapat sa loob niyan, ganyan siyang pantay. Pag pinasok natin siya dito, kailangan ipapantay natin siya sa level na ganito. So, ito mapapansin natin nakalubog pa, na kailangan natin dagdagan. Siguraduhin lang na malalangisan natin yung ating foam, yung imbakan ng langis natin para magtagal yung
trabaho natin. Kita, pantay na siya. Kalapat na yung taba nito dito sa bola. Kaya kanina, nung bago natin ilabas, nilihan natin to para pagpasok natin, ang purpose is para hindi magasgasan yung bagong bushing natin. So ayan, masyadong malaki pa yung drag niya, kailangan natin dagdagan. Sa pinakamalaking bagay yung matutunan natin yung proper spacing. Kasi kapag masyadong maluwag ito, magiging inconsistent yung concentration ng magnet natin. Kung masyado namang masikip, nahihirapan naman yung motor natin. So, kailangan sakto lang. Meron na siyang konting-konting drag. Later on, ang purpose nito is not only for yung proper alignment, pero para kapag naglagay din tayo ng langis, kapag nagme-maintain tayo, meron siyang sapat na espasyo para pag dirinag natin, magpe-penetrate yung langis. Always make it a habit na lahat ng wirings natin is maayos. Yung tipong nung bago natin gawin, hindi man natin maibalik sa katulad yung sa factory, is well organized pa rin siya. Ito, if makikita ninyo, lahat ng wirings natin is nakahinang. Babalik natin ang mga cable tie niya para hindi siya basta mahatak-hatak lang. And then lahat yung mga pyesa ng mga nagsusupport para hindi basta mahatak yung mga wirings natin, ikabit pa rin natin. So, for testing na tayo, double check all the wirings before testing. Safety first. Through test light, tingnan muna natin yung continuity. Number 1, 2, and 3. 220 na po tayo. Again, 0, 1, 2, and 3. Lesser vibration, under kagad siya. Sa 1, palo agad, hindi siya nagdahan-dahan. So, everything is normal. So, final assembly na lang tayo. So, ngayon yan, napakita na lang sa inyo. Nakapag pa rin ng bushing shafting kapag nag-stack up ito. Standard industrial pan. So, later is
puro assembly na lang. So once again, thanks guys for watching, and keep watching pa sa other videos natin. Thanks everyone, God bless.